Tiniyak po ng pamahalaan na hindi maapektuhan ng transport strike ngayong araw ang mga commuters sa Metro Manila. Samantala, pagpapatupad ng revised guidelines sa mga toll expressway, iniurong sa susunod na taon. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita Live. Angelique, nakatutok nga ang pamahalaan sa nagpapatuloy ang transport strike dito sa Metro Manila. Sa press briefing, Angelique, sinabi ng mga opisyal ng DOTR o Department of Transportation na so far as of Monday morning, wala namang apektadong pasahero dahil sa transport strike. Ang nasabing transport strike ay dahil sa pagtutol ng dalawang transportation groups sa PUV modernization program ng gobyerno. Sabi ng DOTR officials, walang na-stranded na pasahero dahil una, kaunti lang ang sumama sa strike. Pangalawa, may nakahandaring libreng sakay ang iba't ibang ahensya o tanggapan ng pamahalaan. Nakabantay rin ng PNP para sa mga namimilit sumama sa strike. Nanindigan Angelique kay Secretary Jaime Bautista na itutuloy ang modernization program ng PUV sa bansa. Yung pong PUV modernization program, talagang napaka-importanting proyekto, no? Ito po ay ipapatupad natin, supported po ito ng ating mahal na Pangulo, no? Supported din ng maraming membro ng Congress at ng Senado. Kaya kami po sa Department of Transportation gagawin namin ang lahat para ma-implement ito ng maayos, no? Samantala, sa usapin naman ng pagpapaliban ng pagpapataw ng multa ng DOTR sa mga motorista na papasok sa toll highways sa Greater Metro Manila nang walang radio frequency identification tags, sabi ng opisyal. Yun naman pong Joint Memorandum Circular 01, no? Kami ay natutuwa na although we will defer the implementation, no? Nakita namin, ako personally, nakita ko na napakarami ng nagkakabit ng RFID, no? Every time na dadaan ako sa ating mga tollways, no? Nakikita ko na marami ng nagpapakabit ng RFID, and ito ay nangangahulugan lang na marami ring susuporta dito sa programa na to, no? Ang naturang multa, Angelique, ay supposed to be ipatutupad sa October 1 ngayong taon, pero muli itong ipinagpaliban at posibleng ipatupad sa January ng 2025. Samantala, Angelique, ang Philippine Ports Authority naman sa kanilang hiwalay na briefing sa Malacanang, sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago na hindi pa nila nararanasan ang port congestion sa mga pantalan so far. At ang nangyaring inspeksyon naman noong nakaraang linggo ay kaugnay ng kanilang tugon sa paglapit sa kanila ng DA o Agriculture Department na tumulong na i-monitor ang mga shipments na dumaan sa mga pantalan, bagay na nabanggit ng ating kasamang si Clazel Pardilla kanina lamang.